Mga kinakatakutan ko. Okay. So, ayun. Dahil buwan na ng Nobyembre, syempre ngayon ay araw ng mga kaluluwa, which is we call Dundas. At sa araw daw na ito, ay marami naglalabasa ng mga na-ghost. Hoy, pinariringgan mo ba kami? Paano kung oo? Bakit? Angal ka? Joke lang. Syempre, ito rin yung special na araw para sa mga minamahal natin na nasa heaven na of course. At dahil dyan, ikikwento ko sa inyo ang mga kinakatakutan ko. Yes po, kahit sabihin mo pang gaano tayo katangkad at kalaki ng katawan, hindi ibig sabihin no na wala na tayong kinakatakutan, tama? So, ayun, magsimula tayo sa number 1, ipis. Familiar naman tayo sa nilalang na to, tama? At may iba na takot dito, meron namang hindi. Pero kung ako, talagang takot ako sa ipis. Kasi alam mo yung pakiramdam na napakaliit lang ng ipis pero kapag lumipad na yan, panigurado ako magpapanik ka talaga. Ewan ko din. Pero for me, nakakakilabot lang na madapuan ng ipis. So, ayun yung isa sa mga kinakatakutan ko. So, next tayo sa number 2, dilim. Sa usaping dilim naman, isa rin to sa mga kinakatakutan ko kasi alam mo kung bakit. Syempre, wala akong makita. Ikaw, makakakita ka ba sa dilim? De, joke lang. Okay, tapos na. Ngayon naman, kailangan ko agad bilisan makarating sa pintuan kapag patay ko ng ilaw. Okay. 1, 2, 3, go! Run. Sa wakas, nakarating din. Pwedeng ampo check takot sa dilim. Maswerte ka, di kita naabutan. Sa susunod, wala ka na talagang kawala sa akin. Oo, ganun palagi pakiramdam ko tuwing napunta ako sa kusina at papatayin ko na yung ilaw. Alam ko may tawag dun eh. Sa pagkakatanda ko kasi is, ayun, lygophobia, lygophobia, basta ayun na yun. Pero para mas sure, tara search natin. Fear of being in the darkness, nyctophobia, is sometimes called scotophobia or lygophobia. So, tama nga, kahit mali kaming mga lalaki minsan sa paningin ng mga babae, may tama rin naman kami paminsan-minsan, no? Di, joke lang, walang connect. So, balik tayo sa kwento. Pakiramdam ko kasi kapag naglalakad ako sa dilim is, parang may nakasunod sa akin, parang ganun, ang weird lang. Pero, baka ako siguro yung weird. Pero never mind. So, ayun ang reason kung bakit isang dilim sa mga kinakatakutan ko. Next na nasa listahan ko ay number 3, heights. Yes, heights. Hindi yung tangkad Yung sa matataas na lugar, ganun. Talagang tumataas yung balahibo ko kapag nasa matataas ako na lugar. Grabe, ang ganda ng view dito. At di ko expect na ang taas pala ng building na to. What if tumalong kaya ako dyan? Ano kaya pakiramdam kapag nahulog ako dyan? Mamamatay ba ako agad kapag bumagsak ako sa baba? O maghihingalo muna? Sa langit kaya diretso ko? O sa impyerno? Diba? Di ko alam kung ako lang yung ganun pero ang weird ko talaga sa part na kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko na mga tanong tuwing tumitingin ako sa matataas na lugar. Comment down below kung ganun din mga experience nyo sa matataas na lugar. Para hindi ako nag-iisa, no? Damayan nyo ako syempre. Di, joke lang. So, ayun. Para sa akin, ayun yung rason bakit takot ako sa matataas na lugar. At saka yung yung malula. Ayun, nakakalula. Next sa lista ng mga kinakatakutan ko ay number 4,
Maglakad sa madilim na lugar. Speaking na madilim na lugar, ay talagang sobrang dilim yung walang ilaw kahit isa. Yung kahit lampo sa gilid ng kalye wala, tapos sobrang dilim talaga, literal. At phone mo lang yung ilaw mo. Kasi ako, ito talaga yung pinaka kinakatakutan ko kapag nagagabihan ako sa mga lakad ko o di kaya sa mga pinupuntahan ko. Wait, nagabihan na naman ako. Sobrang dilim pa naman dito. Nakakatakot, baka biglang may dumukot sa akin na van o di kaya may mga multo na nakasunod sa akin habang naglalakad ako. Diyos ko, wag naman sana. Bilisan ko na nga maglakad kung ano-ano naman iniisip ko. Ako, ito na nga ba sinasabi ko? Makatakbo na nga. Di talaga ako tumakbo nun. Yep. Promise. Hindi talaga. Pero, ayun nga. Yun yung isa sa dahilan bakit ako takot kapag nagagabihan sa daanan. Kasi, delikado naman talaga, di ba? Malay mo, may mangyari pa sa'yo sa daanan. Saka, madami pa namang masasamang tao sa panahon ngayon. Kaya, ingat kayo always kapag naglalakad ng mag-isa. At, additional tip lang. Kapag maglalakad rin kayo ng mag-isa, iwasan nyo rin mag-isip ng kung ano-ano. Kasi kung sasabayan nyo yan ng pag-overthink habang naglalakad ka, nako, nervyos talaga aabutin mo, promise. Okay. So, next sa ating listahan ay number 5. Multo. So, ayun nga, maraming magsasabi panigurado na kesyo. Di naman totoo yung multo, bakit ka natatakot? Abay, malay ko din kung bakit natatakot pa din ako. Ano kaya problema ng multong to? Lagi na lang nandito. May gusto yata sa akin to. Hehe, pagtripan ko nga. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aray, ba't mo ako sinampal? Ang sakit kaya. Dapat lang yan sa'yo. Pinagod mo ako, hirap kaya magpawala-wala. Tapos patay bukas ka pa ng ilaw nyo. Naubos tuloy chakra ko. Buisit to. And, wala yun. Di talaga ako nasampal. Ekstasin lang kung baga. And, mabalik tayo sa kwento. Then, ayun, parang nasobrahan lang yata ako sa kakanood ng horror. At kaya siguro ako natatakot sa dilim. Ang weird lang. So, ayun guys. Ayun yung 5 pinakatakutan ko. At next part na lang siguro yung 5. Actually, binala ko siyang hatingin sa 2 So, next part yung 5 or tingnan ko may madadagdag pa ako at pasensya na kasi di masyadong relate this Halloween pero na, at least may word naman na takot, diba? At saka share ko lang kasi why not, diba? Yun lang. Then, yun lang din kasi naiisip ko na may kwento this November. At ang masabi ko lang siguro is normal naman matakot sa mga bagay na kinakatakutan natin syempre. First of all, lahat naman tayo may kinakatakutan pero syempre wag tayo magpatalo kasi malay mo hindi ka pala takot dun and hindi mo lang talaga sinusubukan. Mas maganda pa din na sinubukan mo, di ba? Syempre kasi nga may kasabihan tayo na try and try until to die. Joke lang. So ito talaga yun. Our quote for today: the most certain way to succeed is always to try just one more time. Malay mo, yung mga bagay na kinakatakutan mo is next time parang normal na lang sa'yo, di ba? Kasi sanay ka na sa mga ganong bagay. So, ang ending is yung takot mo ay unti-unti siyang nawawala, di ba? Sensya na rin kasi, ayun, nabusy ako ng ilang days. Pero, mag-upload naman din ako, pakonti-konti, no worries. At isip ako ng another content at yung mga sinasuggest nyo is pinag-isipan ko siya kung paano ko siya i-animate kasi beginner pa lang ako, di ba? So, mahirap pang mag-animate and don't worry, papracticing ko siya at sasanayin pa. So, ayun, siningit ko lang din yung mga lines dito sa last part ng video kasi medyo busy gawa ng meron ako inaasikaso ngayon na reportings para sa i-report namin next time. So ayun,
Hindi ko na siya muna i-animate. Bawin na siguro ako next time. Pero, ayun, at least mahaba naman to. Kung nakabot ka naman dito, eh syempre, wag mo na skip. This lang, oo. Kasi, minsan lang naman ako kwento, pero mabawi ako sa animate. Kahit na yung kwento ko, di ko alam kung may sense or wala. So, ayun. Hanggang dito na lang ako. Sana nag-enjoy kayo sa kwento ko. Share nyo naman dyan sa comment section kung ano yung mga kinakatakutan nyo para malaman natin yan syempre. Saka, don't forget to like, share, and subscribe. Then, hit the notification bell button na rin para lagi nga updated sa mga upload ko. Kahit paminsan-minsan lang mag-upload. Kaya, yun. Salamat. At hanggang dito na lang ako. Babush. Peace out.